Hello everyone! Ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol sa pantayong pananaw. Dito natin malalaman kung paano nagsimula yung idea na to at kung bakit importante siya sa way ng pagtingin natin bilang mga Pilipino. So, noong 1970s hanggang 1980s, nagsimulang mabuo yung idea ng pantayong pananaw. Ito ay reaksyon sa colonial education na meron tayo noon. Ibig sabihin, kahit matagal na tayong malaya bilang bansa, yung mga tinuturo sa atin sa school ay nakabase pa rin sa pananaw ng mga banyaga, lalo na ng mga Amerikano at saka Europeo. Halimbawa, kapag pinag-uusapan ng kasaysayan ng Pilipinas, mas focus pa rin sa mga bayani o pangyayari na tinignan gamit ang Western perspective. Hindi talaga mula sa totoong karanasan ng mga Pilipino. Kaya nabuo ang pantayong pananaw bilang paraan para baguhin yung mindset na yon. Gusto nitong ipakita na kaya nating ipaliwanag yung sarili nating kultura, kasaysayan at pagkatao mula sa sarili nating pananaw bilang mga Pilipino. During this time, social sciences in the Philippines were dominated by Euro-American frameworks, meaning even studies about Filipino were explained using foreign categories. Ibig sabihin nito, noong panahon yon, kahit sa mga subject na gaya ng history, sociology o anthropology, karamihan ng ginagamit na theories at concepts ay galing pa rin sa Western countries. So kahit pinag-aaralan natin ng mga Pilipino, tinagamit pa rin natin ang categories ng mga banyaga para intindihin ang sarili natin. Parang sinasabi ng pantayong pananaw, bakit natin kailangan gumamit ng pananaw ng iba para maintindihan ang sarili nating kultura? Kaya gusto ng pantayong pananaw na tayo mismo ang magpaliwanag ng ating kwento gamit ang ating sariling wika, karanasan at values bilang Pilipino. Historical narratives were often told either from an outsider's perspective, pangkayo, or a mixed Filipino and foreign perspective, pangkami, which created a gap in truly understanding the Filipino experience. Noon, karamihan ng mga kwento tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi talaga galing sa mga Pilipino. Kapag sinabing pangkayo, ibig sabihin mga outsiders o foreigners ang nagkikwento tungkol sa atin. Kapag naman pang kami, ibig sabihin may halong pananaw ng Pilipino at saka foreigner. Kaya hindi pa rin talaga galing sa atin. Dahil dito, nahihirapan tayong maunawaan ng buo yung sarili nating kasaysayan at kultura bilang mga Pilipino. Pantayong pananaw ay binuo at pinasikat ni Jesus Salazar. Layunin niya na indigenize o gawing mas Pilipino ang pag-aaral sa social sciences tulad ng kasaysayan, sociology at saka anthropology. Gusto na din na ipakita na kaya nating bumuo ng sariling kaalaman at teorya na nakasenter sa mga Pilipino. Hindi na kailangang umasa palagi sa mga idea ng foreigners. Sa madaling salita, gusto niyang gawing Filipino-centered ang paggawa at pagpapaliwanag ng kaalaman mula sa atin, para sa atin at tungkol sa atin. From us, for us, about us. Ibig sabihin nito, ang kaalaman tungkol sa Pilipinas ay dapat galing sa mga Pilipino, para sa mga Pilipino at tungkol sa mga Pilipino. So, sa halip na gumamit ng mga idea mula sa ibang bansa, dapat tayo mismo ang gumagawa at nagpapaliwanag ng kaalaman tungkol sa sarili nating kultura at lipunan, gamit ang mga salitang karanasan at values na sa atin talaga. So, may tatlong uri ng pananaw na binanggit sa pantayong pananaw. Pantayo, pangkayo, at pangkami. Pantayo, ito yung usapan ng kapwa Pilipino o tinatawag na insider-to-insider communication. Ibig sabihin, pare-pareho tayo ng pinanggagalingan kaya mas malalim yung pangunawa sa isa't isa. Halimbawa, kapag mga Pilipino ang nag-uusap tungkol sa ating kultura gamit ang sariling wika, mas totoo at mas buo yung kahulugan. Pangkayo, ito naman ay paliwanag ng mga outsiders o foreigners. Kadalasan para rin sa mga kapwa nila tagalabas o kapwa nila foreigners. Dahil hindi sila galing sa ating kultura, minsan nagkakamali o nagbabago yung kahulugan ng mga bagay tungkol sa Pilipinas. Pangkami, ito ay halo ng pananaw ng Pilipino at banyaga. Medyo mas open siya para sa lahat, pero hindi pa rin ganap na Pilipino yung pinanggagalingan ng paliwanag. Language is key. Ayon sa pantayong pananaw, mahalaga ang wika sa pag-aaral ng ating kasaysayan at kultura. Dapat gamitin natin ang wikang Filipino kapag pinag-uusapan ang tungkol sa Pilipinas.
Kasi dito natin mas naipapahayag ng tama ang ating mga karanasan at damdamin. Halimbawa, may mga salitang Pilipino na walang eksaktong katumbas sa English. Kaya mas totoo ang kahulugan kapag ginamit natin ang sariling wika. Culture categories matter. Sa halip na gumamit ng Western concepts para ipaliwanag ang ugali o pamumuhay ng mga Pilipino, dapat Filipino concepts ang gamitin natin. Halimbawa, mga salitang tulad ng bayanihan, utang na loob, at pakikipagkapwa, ito yung mga tunay na nagpapakita ng mga kung paano tayo kumilos at mag-isip bilang Pilipino. Sa ganong paraan, mas authentic at makabayan ang ating pag-unawa sa lipunan. Assumption about behavior. Ayon sa pantayong pananaw, kumikilos at nag-iisip ang mga Pilipino batay sa mga pinagsasaluhang values at tradition na nagmula pa sa ating kasaysayan. Ibig sabihin, para lubos nating maintindihan kung bakit ganito tayo, kailangan nating tignan mula sa loob, mula sa ating sariling karanasan bilang Pilipino, hindi mula sa pananaw ng ibang tao. Real-world applications. Education. In education, makikita ang pantayong pananaw sa paggawa ng mga textbook at aralin tungkol sa history ng Pilipinas na nakasulat sa wikang Filipino. Ang layunin nito ay ipakita ang history mula sa pananaw ng mga Pilipino, hindi mula sa mga foreigners. Halimbawa, sa halip na puro Western stories o colonial ideas, mas binibigyan diin ng mga lokal na bayani, karanasan at kultura ng mga Pilipino mismo. Media and arts. In media and arts, ginagamit din ang pantayong pananaw sa mga pelikula, TV shows at saka panitikan na nagpapakita ng totoong kulturang Pilipino. Halimbawa, mas ginagamit na natin ang mga salitang Pilipino tulad ng barangay imbis na village o bayanihan imbis na community cooperation. Sa ganitong paraan, mas makabayan at totoo yung representation ng ating culture, hindi ginagaya lang ang mga Western idea. Heritage conversation. In heritage conversation o pangangalaga ng ating kultura at mga pamanang lahi, ginagamit ang pantayong pananaw para ipaliwanag ang mga cultural heritage sites tulad ng Ifugao Rice Terraces sa mga Filipino point of view. Ibig sabihin, hindi lang natin tinitingnan ang mga ito bilang tourist attractions, kundi bilang simbolo ng ating kasaysayan, sipag at pagkakaisa bilang mga Pilipino. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan natin na ang mga ganitong lugar ay bahagi ng ating pagkakakinlanlan, hindi lang basta tanaw. Social awareness. Social awareness naman, ginagamit ang pantayong pananaw sa mga company at advocacy na nakabatay sa mga Filipino values. Halimbawa, kapag may sakuna o kalamidad, ginagamit ang konsepto ng bayanihan para hikayatin ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa ganitong paraan, mas nagiging effective at makabuluhan ang mga kampanya kasi nakaugat sila sa ating sariling kultura at ugali. Community studies. Sa pag-aaral tungkol sa community, ginagamit ang pantayong pananaw kapag mga lokal na mananaliksik mismo ang nag-document ng tradisyon, paniniwala at gawi ng kanilang sariling lugar. Dahil galing sila mismo sa community, mas totoo at malalim ang pag-unawa nila kasi nauunawaan nila ang kultura at karanasan ng mga taong pinag-aaralan nila. Strengths of pantayong pananaw. Promotes national identity by valuing Filipino culture and history. It helps strengthen our national identity kasi pinapahalagahan natin ang sariling kultura at kasaysayan. Through pantayong pananaw, natututo tayong ipagmalaki kung sino tayo bilang Pilipino at hindi lang basta tumitingin sa Western standard. Corrects colonial bias in social sciences and education. Dati, karamihan ng mga theories at lessons ay nakabase sa Western ideas, kaya minsan hindi tugma yung sa kultura natin. Pantayong pananaw helps correct that colonial mindset by focusing on Filipino experiences and perspectives instead. Empowers local communities to tell their own stories. It gives local communities a voice. Sila mismo yung nagkikwento ng kanilang tradisyon, paniniwala at kasaysayan. Dahil doon, mas totoo at makabuluhan yung mga kwento kasi galing mismo sa mga Pilipino, hindi sa outsiders.
hindi sa foreigners. Encourages cultural pride and deeper understanding among Filipinos. Pantayong pananaw teaches us to be proud of our culture and to understand ourselves better as Filipinos. It builds unity and confidence in our identity kasi nakikita natin ang halaga ng ating sariling wika, ugali, tsaka kultura. Limitations of pantayong pananaw. Risk of isolation. Kapag masyadong nakatuon lang sa mga insiders o kapwa Pilipino, may chance na ma-ignore natin yung mga magagandang ideas o perspective mula naman sa ibang bansa. Hindi naman masama na maging makabayan, pero kailangan pa rin nating matuto sa global context para mas lumawak yung pag-unawa natin. Language barrier. Isa pang challenge ay ang language barrier. Minsan, mahirap maintindihan ng ibang Pilipino ang academic Filipino terms, lalo na yung sanay sa English-based education. Kaya minsan, kahit gusto natin gamitin ang wikang Filipino sa academics, nagiging struggle siya sa communication at comprehension. Implementation difficulty. Mahirap ding i-apply ang pantayong pananaw sa ibang academic disciplines dahil nakabase sa global standards ang karamihan ng mga ito. Kadalasan, Western ang format o framework. So, kailangan pa ng adjustments o pagbabago para tuluyang maisama ang pantayong pananaw sa education system. Possible bias. Kahit Filipino perspective ang focus, may chance pa rin ng bias kung hindi ito critically examined. Ibig sabihin, kahit insiders tayo, pwede pa rin magkaroon ng maling interpretation o favoritism kung walang maayos na pagsusuri o pagbalance ng idea. Conclusion of pantayong pananaw. Recap. So, pantayong pananaw basically challenges the idea na puro Western perspective lang ang tama. Gusto nitong i-root o i-base ang pag-aaral ng lipunan sa Filipino worldview kung paano talaga tayo bilang mga Pilipino. Key idea. Ang pinaka-core ng pantayong pananaw ay ang paggamit ng sariling wika, kultura at pananaw ng mga Pilipino. Ibig sabihin, tayo mismo ang nag-e-explain ng sarili nating kwento, hindi lang nakadepende sa mga foreigner or banyagang pananaw. Strengths. It helps us build our identity, appreciate our culture, and make our knowledge more relevant and true to who we are as Filipinos. Limitations. Syempre, sa limitations, kailangan din nating maging open sa global perspectives. Dapat may balance. Gamitin natin ang Filipino lens, pero huwag isara ang isip sa mga bagong ideas from other countries. Relevance today. In an era of globalization, having a strong Filipino lens is essential to avoid cultural erasure. Sa panahon ngayon ng globalization, ang daming foreign influences sa music, movies, fashion, and even sa education. Kaya mahalaga na may matibay tayong Filipino lens para hindi mawala o mapalitan yung sarili nating kultura at identity. Pantayong pananaw helps remind us who we are kahit surrounded tayo ng global trends. Helps students critically assess imported ideas and adapt them to local realities. Tinutulungan din tayo ng pantayong pananaw na maging critical thinkers. Hindi naman ibig sabihin na bawal tanggapin ang mga foreign ideas, pero dapat marunong tayong i-adjust at i-apply ito sa Filipino context. Para kahit may mga bagong kaalaman mula sa labas, naaangkop pa rin sila sa ating kultura, values, at realidad bilang Pilipino. Connection to students and society reminds us that the way we speak and think shapes the way we see ourselves. Pinapaalala ng pantayong pananaw na kung paano tayo magsalita at mag-isip, yun din ang paraan ng pagtingin natin sa sarili natin. Kapag ginagamit natin ang sariling wika at kultura, mas lumalalim yung appreciation natin sa pagka-Pilipino. In short, the more we use our language and values, the more we understand and take pride in who we are. Encourage critical thinking about the origins of the ideas we learn. Tinuturuan din tayo ng pantayong pananaw na maging mapanuri, na tanungin, saan ba galing tong idea na to? Filipino perspective ba ito o imported na mula sa ibang bansa? Sa ganitong paraan, natututo tayong hindi lang tumanggap ng impormasyon, kundi mag-isip at umangkop ayon sa sarili nating konsepto bilang Pilipino. Kaya para sa ating mga students, sa atin bilang students, mahalaga ang
pantayong pananaw kasi tinutulungan tayong maintindihan na ang pagiging Pilipino ay hindi lang sa salita, kundi sa paraan ng pag-iisip, pag-aaral at pakikitungo din sa mundo.